Dalawang pinaghahanap ng batas na lambat ng mga otoridad sa Rizal. Ang isa sa mga ito, suspect sa panggagahasa sa kanyang sariling anak na menor de edad. Si Denise Osorio sa sentro ng balita. Isang 42 anyos na lalaki na number 9 most wanted sa Calabarzon ang nahaharap sa 3 kaso ng qualified rape matapos akusahan ng panggagahasa sa sariling menor de edad na anak sa loob ng 3 taon. Naganap ang umanong panghahalay noong 2019 at nagpatuloy ito hanggang 2023 kung saang nasa 13 hanggang 15 anyos pa lamang ang biktima. Inaresto siya ng Binangonan Municipal Police matapos magsampa ng reklamo ang ina ng biktima. Lately lang nai-report kasi ang problema minsan dyan is yung minsan ay hindi nagre-report yung mismo. Alam mo naman yung pagkasong rape, andyan yung fear, intimidation. Lately lang nai-report kaya umabot ng ganun yung 3 years. Kasalukuyan pang isnasagawa ang ilang mga detalye at impormasyon para mapalakas ang kaso na karaniwang nangyayari sa sariling bahay. Pero mariin namang itinatanggi ng sospek ang akusasyon. So yun lang po yung nano ko lang po na hindi po totoo. Lalabas po yung tunay na totoo po. Ang una po kasi nagano po yung anak ko. Siyempre, aanin po ng magulang. Pero nung uli po, yun po, inatras naman po nila kasi hindi naman totoo. Kaya po sila nag-file ng sa may hilltop po na katunayan na inurong po nila yung kaso kasi hindi naman po talaga totoo. Bukod sa kasong 3 counts qualified rape na no bail o walang inirerekomendang piyansa, haharap din sa kasong lascivious conduct na may 200,000 piyansa si alias Erson. Samantala sa Rizal pa rin na aresto naman ng mga otoridad ang isang 24 anyos na lalaki naman na tinaguri ang number 2 most wanted person sa probinsya. Una na siyang naaresto noong 2020 sa kasong kaugnay ng ilegal na droga pero pansamantalang nakalaya matapos siyang mag-avail ng plea bargain at umamin sa pagbebenta ng shabu. Ngayong balik kulungan si alias G sa kasong ilegal na droga pa rin. Base dun sa nakalap ng ating kapulisan ng Morong, ay tuloy-tuloy pa rin yung kanyang activities. Nagbebenta pa rin siya ng illegal na droga. Then nang lumabas lately ngayong September yung warrant of arrest for service of sentence na. Every time na naglo-launch ay mailap itong subject. And lately nung na-issue ng korte ng warrant ay ito na yung nahuli na nila itong subject na. Sa ngalan ng patas na pamamahayag, sinubukan naming kunin ang kanyang panig pero No-comment na po dyan. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.